Palakpakan po natin ang ating buhay na Lord. Jesus is risen. Amen. Hallelujah. Nasa first Sunday po tayo ng month of April po na may bago tayong tema wherein ang pamagat po ng ating tema ngayon or the theme that we have for this month is Breakthrough. Love that gives life. Sabayan nyo nga po ako. Sige po, 1, 2, 3, go! Breakthrough. Love that gives life. Bigyan natin ng buhay. Amen. So ang atin pong verse po ay matatagpuan sa John 13:12 to 13 po yan. Ayan po. Sa ating slide po, mapagpalang umaga po sa ating mga katabi. Batiin nga po natin yung isang magandang ngiti dyan. Ayan po. Ayan. Ngitian po natin kasi ang ngiti na yan ay nakakahawa. Amen? So ang atin pong pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay the love that breaks through. Ang pag-ibig na bumabasag sa lahat ng hadlang. Ito ay isang mensahe na kung saan napapanahon. Ano? Isang mensahe na kung saan napapanahon sa mga taong, lalong-lalo na yung mga taong pagod. Sino ba dito ang hindi napapagod? Lahat naman siguro tayo napapagod. Siyempre, nasa physical pa tayo na katawan. Ayan po. Especially sa mga taong sugatan. Merong iba sa atin dito, hindi lang sinasabi, pero sugatan ang kanilang mga puso. At pakiramdam nila ay malayo sa Diyos. Sa atin pong introduction, sa ating next slide po, may mga pagkakataon sa buhay na parang tayo ay na-lockout. Okay po. Ating key verse, matatagpuan po sa Roma 8:38 to 39 po. Sabay-sabay po nating basahin po. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. 39, ang kataasan o kailaliman, o ang anumang nilalang ang hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ating supporting verse po sa John 3:16 po, Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang pagkakabasa ng ating salita ng Diyos. Sa atin pong next slide, may mga pagkakataon ba sa buhay natin na parang tayo ay na-lockout? Naranasan ba natin yun? Na parang tayo ay na-lockout, hindi lang sa literal na pagkakataon, na kung minsan pagka nasa aging ka na, mayroon tayong sakit na kalimot. Ayan. Kung minsan nakakalimutan natin ang susi. Yun. Nakalak ang pintuan ng ating bahay. Kung minsan, yung gate, wala tayong magagawa, kundi maghintay. Lalong-lalo na sa bahay, kasi kung minsan po, nasa taas ako, yung binata ko, katok ng katok pag walang susi. Wala siyang magawa kundi mag-antay sa labas. Pero alam niyo po ba, mga kapatid ko, ano ang mas masakit? Hindi yung mag-antay ka doon sa labas na kay tagal, kundi yung literal na pinto ang nakasarado. Yung pintuan ng ating mga puso. Sa atin pong next slide po, marahil may mga kapatiran tayo dito na hindi ninyo sinasabi sa iba. Pero of course, alam ng Lord yan. Nakikita ng Lord ang ating buhay, ang ating mga puso. Yung tipong parang sarado yung puso mo. Yung parang may pader na nakatayo sa pagitan mo at ng Panginoon. Maraming pader sa buhay natin,
Minsan, ito ay pader ng kasalanan. Kung minsan, pader ng trauma, ng hiya, ng galit, ng takot. Pero alam niyo po kung ano ang sabi ng Lord? May pag-ibig ang Diyos na hindi pumapayag na mananatili lamang siya sa labas. Naalala ko yung turo ni Sister Yoli, kapag binili mo ang bahay, sa'yo na yun. Ikaw ang titira nun. Pero may isa pang titira sa bahay na yun, kundi ang ating Panginoon. May pag-ibig ang Diyos na humahabol, pumapasok at bumabasag sa pader ng ating mga buhay. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Bakit? Ang pag-ibig ng tao kung minsan may kondisyon. Tama po ba? Minsan may limitasyon. Kung minsan nagbabago. Ang pag-ibig ng tao kapag hindi nadiligan, kapag hindi nasuklian, at lalong-lalo na hindi napapahalagahan, yung pag-ibig na yan ay unti-unting nawawala. Unti-unting kumukupas. Pero alam nyo mga kapatid, ang pinakamasarap na pag-ibig, pag-ibig ng Diyos para sa atin. Para sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay kakaiba. Walang mga kondisyon. Amen? At ngayong araw po gusto kong ipakita sa inyo at tatlong bahagi or katangian ng pag-ibig ng Diyos sa atin na kung saan ang kanyang pag-ibig ay humahabol, tumatagos at nagbabago ng buhay. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Sa atin pong next slide po, sa ating unang katangian ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na humahabol sa atin or the love that pursues us. Hindi naghihintay ang Diyos na tayo ang lumapit sa Kanya. Siya ang lumapit sa atin. Amen? Siya ang unang lumapit sa atin. May mga tao na akala na sinasabi nila, kapag maayos na ako kapatid, saka lang ako babalik kay Lord. Kapag wala na akong bisyo, saka ako magpapakabanal. Kapag okay na ang buhay ko, saka na ako pupuntahan ng simbahan. Pero ang totoo kapatid, hindi ganoon ang Diyos. Kasi di ba ang sabi, ang simbahan ay parang ospital, ano? Parang ospital na nandun lahat ng sakit. God's love is not passive. It is not sitting in the heaven saying, wherever you're ready, come find me. Hindi ganon si Lord. No, His love is on the move. Kumbaga, active ang pagmamahal ni Lord sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, di ba, sa John 3:16, isinugo niya ang kanyang nag-iisang anak para sa ating lahat. Amen? Sa atin pong story po, sa Lucas 15:4 po, may isang pastol na kung saan meron siyang 100 tupa. Nang mawala ang isa, anong ginawa niya? Iniwan niya ang 99 na tupa para hanapin ang nawawala. Kayo po ba, pag kayo yung pastol, hahanapin mo pa yung isang nawawala, 99 yung binabantayan mo? Pero ang Diyos hindi. Bakit niya kayang iwan yung 99 na yon? Dahil sa mata ng Diyos, mahalaga ang isa. Mahalaga ang isang kaluluwa. Mahalaga na maibalik ang kaluluwa na yun sa paanan ng ating Diyos. Amen? Hindi niya kayang pabayaan ang nawawala o hindi niya kayang hayaang maligaw ng landas ang isang kaluluwa. Ang ating Diyos ay hindi tulad ng tao. Kung minsan kasi ang tao, mga kapatid, sasabihin lang, bahala ka dyan, kasalanan mo yan eh. Kung minsan sinasabi, lalo na sa mga magulang, hayaan mo yan siya para matuto,
para magtanda. Ngunit ang ating Diyos Ama ay hindi katulad ng tao kung magmahal. Ang ating Ama ay naghahanap. Ang pag-ibig ng Diyos ay proactive, laging maagap. Ibig sabihin nito mga kapatid, ay hindi siya naghihintay. That is the very purpose of the Son of Man. He came to seek and to save what was being lost. Ang dahilan ng kanyang pagparito ay upang hanapin at iligtas. Kaya tayong lahat ay nandirito ngayon. Amen? Kaya tayo ay nandirito ngayon kasi tayo ay hinanap ng ating Panginoong Hesus at iniligtas niya tayo. Palakpakan natin ang Lord. Purihin ang Lord. Ang isa sa ang mission ng ating sambahan, panambahan is to bring all the people to the kingdom of the living God regardless sa kanyang status. Kung siya ba'y mayaman, mahirap, may sakit, hindi yun tinitingnan ng ating Panginoon. Ang mahalaga sa kanya, yung taong yan ay maidala sa kanyang paanan. Parang isang ina, kung minsan, di ba, namamasyal sa mall, malingat na wala ang anak. Sa tingin nyo, ano ang pinakaunang reaksyon ng isang ina, lalo na ng nanay? Iiyak. Mag-hysterical. Maghahanap sa ang sulok ng mall. Buti na lang ngayon, merong CCTV. Ipa-view na lang para mahanap. Pero ang sakit, yung sa isang bata na yung binalita na ginilitan, sa tulong ng CCTV, malaking bagay po yun. Pero, ang ating Diyos, tayo ay kanyang nahanap. Hinahanap pa niya ang mga kapatid natin na naliligaw ng landas. Kung kaya't ang bawat isa sa atin ay may misyon sa buhay. Hanapin at dalhin sa paanan ng ating Panginoon ang mga naliligaw ng landas. Sa atin pong next slide po. Mga kapatid, baka ikaw ay tumatakbo or may ilan sa atin dito ay tumatakbo palayo sa Diyos. Baka ikaw ay may kasalanan na kinahihiya mo. Baka ikaw ay may mga pagkakamaling hindi mo kayang mapatawad ang sarili mo. Habang tumatakbo tayo papalayo sa Diyos, ang Diyos, mga kapatid, tumatakbo papalapit sa atin. Ganon si Lord. Hinahabol niya tayo. Papalayo tayo ng papalayo, pero si Lord, hinahabol niya tayo. Siya ay tumatakbo, papalapit sa atin. Baka pakiramdam mo rin, may mga pagkakataon sa buhay mo na mag-isa ka. Kapatid, tandaan mo, ang sinasabi ni Lord, anak, andito lang ako. Baka may pakiramdam ka na para bang wala ka ng pag-asa. Sobrang bigat ng problema ang dala-dala mo. Ano ang sabi ni Lord? Handa siyang alalayan ka. Handa siyang magbigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Hindi ka aksidente, kapatid, sa mata ng ating Panginoon. Hinahabol ka niya. Amen? Hinahabol niya ang bawat isa sa atin. Bakit? Dahil mahal na mahal niya tayo. Palakpakan natin si Lord. And because we belong to God, and His love is pursuing us right now. Sa mga oras na to, ramdam natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Pero hindi doon nagtatapos, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. Kapag natagpuan ka niya, kapag nahanap ka niya, hindi lang niya sinasabing, nandito ako, anak. Mas matindi pa siyang gagawin sa buhay mo. Handa ka ba doon? Handa ka ba doon, kapatid? Amen. Sa ating next slide po. Pangalawa, ang pag-ibig na tumatagos sa bawat pader. The love that penetrates every wall.
Sabi nga, walang pader na masyadong makapal para hindi mapasok ng pag-ibig ng Diyos. Sa Romans 8:38, sa binasa po natin kanina, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan, kahit buhay, kahit ang kasalukuyan o maging ang hinaharap, kahit ang demonyo, kahit anong problema, kahit anong sakit, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pero bakit parang may mga taong or may mga kapatid tayo na hindi nararamdaman ang Diyos? Dahil sa pader na humahadlang sa bawat isa sa atin. Ang pader na ito ay pwedeng guilt, pagkakasala. Minsan kasi kapag naikasala ka, tas hindi mo na hingi ng tawad sa ating Panginoon, nagiging hadlang yon sa pangungusap ng Lord sa ating buhay. Maging pader ng matinding lungkot. Kung minsan, nawalan tayo ng mahal sa buhay, parang ang bigat sa pakiramdam. At minsan tinatanong mo si Lord, Lord, akala ko ba mahal mo ako? Bakit maaga mo kinuha ang mahal ko sa buhay? Pwedeng pader ng anumang bisyo. Pader ng pagtanggi o rejection, ng pagdududa, ng mga pagkatalo at maging kahihiyan. At kung minsan, tayo mismo ang gumagawa ng pader na yan. Bakit? Bakit tayo ang nagtayo ng pader sa pagitan natin at sa Diyos? Dahil minsan natatakot tayong masaktan muli. Minsan natatakot tayong mabigo. Dahil natatakot tayong ma-judge. Pero ang katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natitinag sa anumang pader sa iyong buhay. Amen? Remember, the veil was torn from the top to the bottom. Represents every wall between humanity and God. Nung binigkas ng ating Panginoon ang salitang, it is finished. Nahati ang veil na yon mula sa taas mismo pababa. Ibig sabihin, lahat ng pader sa ating buhay ay kanyang winasak 2,000 years ago. Amen? Sa atin pong next slide po, ang krus ang patunay sa pagkabasag ng pader ng kasalanan. Sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang kaisa-isang anak. Binasag ng Diyos ang pader ng kasalanan. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Pero sa krus, si Jesus ang naging tulay upang makarating tayo sa paroroonan ng ating Ama. Jesus doesn't deserve the pain. Kung napapanood ninyo ang Passion of the Cross, niya deserve ang pain, mga kapatid. Dinala niya lahat ng pasakit, dinala niya lahat ng hirap, tiniis niya ang lahat ng sugat sa kanyang katawan. Bakit? Dahil mahal niya kayo. Mahal niya tayo. Kung kaya't inialay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Sa ating next slide po, ang muling pagkabuhay ang patunay sa pagkabasag ng pader ng kamatayan. Amen? As the world celebrates that Jesus is risen, ang bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano ay laging isineselebrate ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Inaalala natin sapagkat ang akala ng kalaban nung namatay na si Jesus sa cross ng Calvary,
natalo siya. Nagkamali siya doon, mga kapatid. It is a victory. Victory sapagkat ang iniutos ng Diyos Ama ay nagtagumpay. Amen? Sa John 11:25 po, sabi po dyan, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin, kahit na mamatay, ay muling mabubuhay. Hindi lang iyon ang sinabi ng ating Panginoon. Ang pader ng kasalanan ay kanyang binasag, maging ang pader ng kamatayan. Si Jesus ang muling nabuhay, binasag niya ang pader ng kamatayan at sinabi niya, walang pader na hindi ko kayang basagin o tibagin sa iyong buhay. Palakpakan po natin si Lord. Parang liwanag at dilim lang yan, mga kapatid, na kung saan ang dilim ay hindi kayang labanan ng liwanag. Kung maalala, pag sa dawn, 'di ba, mag-aaway na silang natatalo ang dilim. Kapag pumasok ang liwanag, kusang umaalis ang dilim. Ganon din ang pag-ibig ng Diyos. Hindi to natatakot sa anumang dilim ng iyong nakaraan. Amen? Hindi natatakot ang Diyos sa anumang dilim ng iyong nakaraan. Hindi ito natatakot sa bigat ng iyong kasalanan. Maging hindi niya hayaan na kung saan ang buhay mo ay mapahamak. Ang dilim ng iyong nakaraan ay kanyang matatalo. Amen. Mga kapatid, may pader ka ba ngayon sa iyong buhay? Baka sinasabi mo sa sarili mo, Lord, sobrang kapal ng pader ko. Pero ang nais sabihin ni Lord sa iyo, hindi siya natatakot sa pader na itinayo mo. Amen? Hindi natatakot ang Lord sa pader na yan. Kung yan man ay pader ng trauma, ng depresyon, ng galit o di kaya'y hiya. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihang tumagos sa pader ng buhay mo. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Hayaan mong wasakin ng Lord yan, mga kapatid. Hayaan mong ang pader na itinayo mo ay kanyang sirain. Ang tanong lamang ngayon, papayagan mo ba siyang sirain at wasakin ang pader na yan? Iiwan ko po sa inyo ang katanungang iyan. Binasag ng Diyos ang pader, pero may susunod pa siyang gagawin. May susunod pang ginagawa. Ang pag-ibig niya, hindi lang siya pumapasok sa bawat isa sa atin, sa ating mga puso, the time that we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, maninirahan siya sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hayaan natin na manirahan ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa ating next slide po, ang pag-ibig ng Diyos na nagwawagi at nagbabago. The love that prevails and transforms. Hindi ka lang niya pagtatagumpayin, kundi magkakaroon ka pa ng panibagong buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang bumibisita. Tayo ang banal na tahanan ng ating Panginoon, kundi binabago niya din ang buhay kung saan siya nakatira. Sa atin pong scripture, sa 2 Corinthians po, 5:17, ang sabi po dyan, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bagong pagkatao.
Kung dati sabi nga, ang bilis mong makapagbigkas, nadulas ka, ang bilis mong makapagbigkas na mga salita na hindi ka aya-aya kay Lord. Ngayong binago ka na niya, ang lagi mong lalo na pag munti ka na, yung munti ka na, especially pag nakasakay ka ng tricycle, tapos may biglang sumulpot, munti ka na in Jesus' name agad. Pero dati ay nako, ang layo. Kasi kapag andyan, pinatira mo ang Panginoong Jesus sa puso mo, there will be a great transformation in your life. Amen? May malaking pagbabago. Kasi kung sa ating mga sarili, hindi natin kayang baguhin. Only God can transform lives. At usually, at kilimitan talagang ginagamit ng Lord sa kanyang ubasan ay galing sa bigating transformation mula sa ganitong pagkatao. Bakit? Kasi yun yung living testimony nila. Amen? Yun nga lang, hindi maiwasan. Sabi ni Pastor Joey, hindi maiwasang tuksuhin ka sa iyong nakaraan. Ang mahalaga, marami kang nashiran. Amen? Sige po. Proceed po tayo. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang pang-aliw. Hindi lang ito, okay lang yan, anak. Kundi, ang sinasabi nito, anak, may bago na akong buhay para sa'yo. Amen? May bago na akong buhay para sa'yo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapagaling sa bawat sugat. Nagpapalaya sa anumang pagkakagapos. Nagbubuong muli at nagre-restore, maging nagre-redeem sa bawat anak niyang napalayo sa Kanya. Sa John 8 po, tungkol sa isang storya ng isang babaeng nahuli na nangangalo niya. Ang isa sa tradisyon noon, sa panahon nila, ay babatuhin ka kapag nagkasala ka. Mga kapatid, ang isang babaeng nahuli na nangulo niya ay dinala sa harapan ng ating Panginoon. Handa na siyang batuhin. Pero ano ang ginawa ni Lord? Anong ginawa ni Jesus? Hindi siya hinusgahan. Hindi niya siya pinahiya. Ang sabi niya lang, hindi kita hinahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala. God is a God of many chances. Nagbibigay siya ng chances sa bawat isa sa atin. Tinanggap niya tayo, tinanggap niya ako, ikaw, pero hindi para manatili sa kasalanan, kundi namnamin ang buhay na kanyang inihanda para sa bawat isa sa atin. That is what God's love does. When it breaks through, it transforms lives. Nagbabago siya ng buhay. Sa ating slide po, mga kapatid, may mga tao na ang gusto lang nila ay Diyos para sa forgiveness. Pero ayaw nila ng Diyos para sa transformation. Sa sanlibutan, forgiveness lang, hingi ng tawad. Kinabukasan, nandun na naman. Bumalik na naman sa sanlibutan. Pagdating ng linggo, hingi na naman ng tawad. Balik na naman. Gusto lang nila, Lord, patawad. Pero ayaw nila ng Lord, baguhin mo ako. Ito yung panalangin ng mga anak ng Diyos. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang nagpapatawad. Ito ay nagbabago ng buhay. Kaya ngayon, kung ikaw ay nasa Diyos, hindi ka na alipin sa iyong nakaraan. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin, ang kaaway sadyang bubulong sa'yo. Pero tandaan mo, ibato mo sa Kanya na pagtagumpayan na ng aking tagapagligtas ang kasalanan ko. Amen? Napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang kasalanan na yan. Hindi ka na nakatali sa pagkakamali mo.
hindi ka na biktima at lalong hindi ka na magiging broken forever. Bakit? Andyan ang true love mo. Sino ang true love natin? Ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga, siya dapat ang ating una. Pangalawa lang ang ating mga spouses sa mga may mga asawa. Sa wala pang jowa, ay meron na pala. Sa mga wala pa, unahin mo daw si Lord. Itinuro ng isang kapatid natin kasi meron akong kapatid na nagpapa-counsel. Hindi sila okay ng kanyang wife. Sabi ng kapatid natin, diretso ka kay Lord. Sumbong mo lahat kay Lord. Kasi triangle nga, di ba? Ang marriage. Sumbong mo kay Lord, si Lord na ang kikilos para sa kanya. Huwag ka sa kanya kasi pag nandun pa kasi yung sakit, mas lalo kasing hindi gagaling. Kaya isumbong mo lahat kay Lord, si Lord ang kikilos para sa kanya. Amen. Hallelujah. Sa pag-ibig ni Kristo, may bagong simula na punong-puno ng pag-asa. Kay Lord, mayroon tayong pag-asa. Sa atin pong next slide po, hinahabol ka ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay hinahabol ng Diyos. Binabasag niya ang bawat pader ng ating buhay at binabago niya ang lahat ng kanyang hinahawakan. Ano ang pader na pinagtataguan mo ngayon, kapatid? Pader ba yan ng kasalanan, ng hiya, ng trauma, ng takot, ng sakit, ng galit? Ang Diyos ay hindi natatakot sa pader na yan. Ngayong araw po, inananyayahan ko po kayong tumayo para sa isang prayer of declaration po. I-declare po natin mula sa ating mga puso. Hallelujah. 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 Kung ikaw ay nininiwala na may pader sa puso mo at gusto mong hayaan na ang Diyos, hayaan na ang pag-ibig ng Diyos ay basagin ito, maari mo kung sabayan sa panalangin na ito. Hallelujah. Sa next slide po. Hallelujah. I-declare po natin bilang isang panalangin ito. Sabay-sabay po tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig na hindi sumusuko. Salamat dahil hinahabol mo kami kahit kami ay lumalayo sa iyo. Salamat dahil binasag mo ang pader ng kasalanan, ng takot at hiya. Panginoon, sa araw na ito, iniaalay namin sa iyo ang aming puso. Kung may pader man kaming itinayo, wasakin mo ito. Kung may sugat man kaming tinatago, pagalingin mo ito. Kung may kasalanan man kaming pasan, patawarin mo kami. Lord, baguhin mo kami, lalong-lalo na ang kalagayan ng aming puso. Gawin mo kaming bagong nilalang at hayaan mo ang pag-ibig mo ang siyang maghari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umawit. Hinahanap mo kami, O Diyos.
season. I know you love me. I know you love me. Yes, Lord. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? You took the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore a veil. You made a way. When you said that it is done. Yes. Yes, Jesus. You tore the veil, O God, dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong pag-ibig na handang humahabol sa amin, O God. Lord, may mga pagkakataon na kami ay lumalayo, Lord God, sa iyo. Pero, O Diyos, ikaw ay lumalapit at umahabol sa amin, O God. Ganon ang iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang humahabol sa bawat isa sa amin, kundi, O God, hallelujah. Binabasag mo, O Diyos, ang anumang pader sa aming buhay, O God. Lord, may mga kapatid man kami dito, Panginoon, Lord God. May mga pader sa buhay na naging hadlang sa aming pagsunod sa iyo. Lord, at this very moment, O God, we pray, O God, na basagin mo, O Diyos, ang anumang pader na yan, O God. Yan man ay pader ng takot, ng trauma, ng sakit, O God. Lord, we pray, O God, na ikaw ang Diyos na nagtagumpay in the cross of the Calvary, O God. Lahat ng pader na yan ay kaya mong wasakin sa aming buhay, O God. Lord, salamat, O God, sa pag-ibig mo, O God, na yung ginawa 2,000 years ago, O God. Naranasan namin, O God, ang pag-ibig mo, O Diyos, na hindi kailanman masusuklian, hindi kayang bayaran ng ginto at pilak, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong pag-ibig na handang magbago, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Even to those, Lord God, na mga kaluluwa, O God. Lord, we pray for their lives, O God. Gamitin mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin, O God, na maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, at maibahagi kung gaano ka kabuti na Diyos sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, we are victorious, O God, sapagkat meron kaming Diyos na nagtagumpay na 2,000 years ago. Salamat, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, O God. Lord, salamat na ikaw ay namatay para kami, O Diyos, ay magkaroon ng panibagong buhay, para magkaroon ng pag-asa at makasama ka sa totoong tahanan ng mga anak mo na nanandirito ngayon, O God. Bless each one of us, O God. Bless your people, Panginoon. Lord, we pray
pray, O God, na kami, O Diyos, ay magiging mananagumpay din katulad mo, O Diyos. Salamat, O God. Gamitin mo ang bawat isa sa amin. Gamitin mo mightily for your glory alone, Panginoon. And Lord, salamat, O God. Salamat sa iyong muling pagkabuhay, O God. Simbolo, Lord God, ng pag-asa ng bawat isa, Panginoon. Salamat, O God. Sa iyo namin binabalik, Lord, ang kapurihan, pasasalamat, pagsamba. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.